Hello mga ka-legit Davercats, panibagong updates po tayo kung saan si Attorney Buko nagsalita na patungkol sa restraining order or pagpapatigil na gamitin ng Tape Incorporated ang titulong Itbulaga. Oh my G, ang daming revelation ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. Panoorin po muna natin ang interview ni Models of Manila dito po kay Attorney Buko ng Medinalo. Panoorin natin ito. We expect siguro mga 30 days pa, siguro mga kasi sa September 29 pa yung formal offer of exhibits. So siguro mga 30 days, mga October. So sa 29 pa magsasabit po kayo nung sa both parties pagkasabit ng mga exhibits, mga ebidensya. So baka October last week may order na tungkol sa TRO. Okay. Tanong ko lang din po kung meron pong update po ba dun sa mga trademark sa IPO, yung pong mga wala pa naman yung may sulat ang IPO sa kay Mr. Romy Halosos at inamin niya kanina yon na sinabi sa kanya na yung ownership issue ay didesisyonan pa lang ng Bureau of Legal Affairs. Ang nakapending ngayon ay yung application ni Joey for registration. Yun ang hinihintay namin. So wala pa rin pong sagot dun yung IPO po doon. Lastly na lang po yung po sa YouTube, iniimbestigahan pa rin po ba o meron na po? Oo, inaaral pa namin kasi kinakausap namin yung account holder, yung email address na may-ari, kung paano nangyari. We're coordinating with the YouTube main office. Thank you very much po, Attorney Buko. Maraming salamat po. Salamat. Tapos nga na magsampa ng kaso, ito pong si Miss Jenny Pere na dati pong executive dito po sa Itbulaga. Sinampahan niya ang Tape Incorporated ng samot-saring mga kaso at pagsampa nito ng temporary restraining order na gamitin ng tape ang titulong Itbulaga. Ganito po yun. Kasi nga po, kahapon ay September 25 ay nagpunta po ang lahat ng mga nagtungo ang Halosos na si Mr. Romeo Halosos dito po sa Marikina Regional Trial Court kasama po si Ms. Malucha Wapagar na kung saan sila po ay magtitestigo para po sa panig po ng Tape Incorporated. So sa susunod itatakil natin bakit po biglang napasugod si Ms. Malu doon, sabi niya hindi na siya magtitestigo pero bakit nandun siya. So kahapon po ay naglabas po ng mga ebidensya, testimonya. Ito pong si Romeo Halosos Sr. at inamin niya sa kanya pong testimonya na pinadalhan sila ng sulat ng IPO na nagsasabing wala pa po silang desisyon na pwede na nilang gamitin, Pwede na nilang gamitin na meron na silang permiso na gamitin po ang trademark na Itbulaga. Samantalang inilabas po ng Halosos siblings na meron na silang 10 years contract na inaprubahan ng IPO. So, nadulas po yung kanilang tatay na hindi pa pala sila binibigyan ng karapatan or ng kanang parang kumbaga is permiso para gamitin ito. So, ang ginawa po ni Attorney Buko, ni Attorney Enrique Buko na nagkaroon po or parang hinabla nila, nagkaroon sila ng parang motion na magkaroon ng restraining order. Ang gusto po ng TBJ at ng kampo ng Divino Law ni Enrique, Attorney Enrique, na huwag gamitin ng Tape Incorporated ang titulong Itbulaga while habang sila po ay nagkakaroon pa, hindi pa tapos yung kaso. Yun po yung isa sa mga isa sa mga pinaglalaban ngayon bago po sila pumunta sa main case, Kung tutusin, ang kapal pala ng mukha ng Tape Incorporated, ginagamit nila yung titulo at sinasabi po nila na sila daw di umano ay binigyan na ng permiso dahil sabi according to Attorney Buko ay inaantay pa rin yung request nga nitong si letter po ni Sir Joey De Leon or Master Henry Joey De Leon sa IPO patungkol sa request ng cancellation po ng kanilang registration. So yun pong inaantay sa IPO at sinabi ng IPO na wala pa po silang desisyon patungkol sa bagay na yun. Kaya naman ang ipinaglalaban po ngayon ng TBJ at ng kanila pong legal counsel
counsel na lang kasi baka magalit na naman kayo na ito daw di umano na kampo po ng TVJ ay pinapatigil, no, gamitin ng tape ang titulo na ito. So sabi po ni Attorney Buko na at the end of month of October, ilalabas na po yung parang desisyon ng korte kung parang kung silang ayunan ba ng korte na mayroong temporary restraining to use the trademark Itbulaga, no? Tama naman po yung ginawa ni Attorney Buko eh. So alam naman natin magtatagal pa yan, 'di ba? Aabot pa po ng ilang taon yan bago po matapos yan. Kaya nga alam niyo po doon sa Marikina Regional Trial Court, wala pong masyadong mga media. Ang nandun lang is ito pong si MOM, Models of Manila. Inuulat niya yung mga nangyayari doon. Kaya nakakakuha tayo ng ilan sa mga video clips. Kaya maraming salamat sa iyo, kapatid. At pinapaliwanag niya po yung mga pangyayari doon. So, kahapon nga dumating po si Miss Maluchowa Pagar at support witness ng tape. So, dito po ay talagang nag-testify po siya. Pero, hindi nga po pwedeng pumasok sa loob ng court kasi nga parang ano po yun private kasi siya at hindi talaga siya pwedeng isa publiko. Buti na lang pinagbibigyan po ito pong si Models of Manila na makapag-interview ng ilan sa mga tauhan doon sa loob, no, yung mga nakakapasok doon sa loob at nagbibigay naman sila ng kanilang mga opinion. At dito pa nakakapagtaka pa, in-interview niya po itong si Attorney Maggie. Tinanong niya kung totoo daw ba na nalulugi na ang tape. Alam niyo po kung anong sagot ni Mas Maggie. Hindi raw totoo yun dahil hindi raw sila magtatanggal ng mga host. Magkakaroon lang daw ng palitan. Diba? Siyempre, di-deny po nila yan at hindi nila aaminin. Kaya naman talagang hindi na natin alam talagang sinasabing lawyers are liars. Ano? So, abangan natin yung mga susunod pa noon. Last of October po, magkakaroon na ng resulta. So, ngayon naman, tayo po ay magre-react sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. Narito na ang inyong comments. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Shi. Girly Calvario, sabi niya, nakukuhawa naman ng anak ni Carmina na bash tuloy. Siyempre, kaya nila tinanggap yung hosting sa tape dahil sa title na show. Kaso nga lang, wrong move kasi nga controversial at may issue yung show. Fresh na fresh talaga pagpasok ni Atasha sa EAT. Wala pa siyang nilalabasan. Ibang programa. Plus factor pa talagang maganda, matalino at may talent. Mukhang kalog din. At makakablend sa Dover Cards. Hahasain talaga yan ng TVJ at siya ngayon ang bagong apple of the eye. Tiyak na kay Atasha ngayon ang limelight tulad kung paano nila pinasikat si Raisa Main at maging sumuporta ang mga Dover Cards sa mga newcomers nila. True. Ganoon naman sila, 'di ba? Parang pag may bago talagang ginagawa nila ng paraan para talagang mas makilala at mag-shine. Sabi ni Dennis Dantic, idol ko yan si Aga Mulak, ang ama ni Atasha. Napakagaling na aktor sa drama. Sa tingin ko magiging mahusay na host yan si Atasha kasi pag TVJ ang nagbi-build up ng bagong artista, nagiging mahusay na host at artista rin. Maraming talent na nadidiscover sa bagong host. Tapos magaling na artista pa ang mga magulang sina Aga at Charlene. True. Pero naman pong sila, kumbaga parang nanggaling talaga sila sa tubong mga artista talaga yung mga magulang nila. Kaya no wonder na talagang talentado po ito, no? At the same time, matalino. At saka very family oriented sila dahil talagang sobra talaga yung makikita mo yung bonding nila magkapatid, 'di ba? Napakabihira lang po noon sa magkakapatid na parang super close kayo. Pero ito po, dalawa lang sila pero talagang makikita mo, akala mo talagang hindi sila mapaghiwalay nung kapatid niyang si Andres. Sabi naman po ni FBL 209, bisdak ang karakter ni Atasha. Kanina kausap niya si Bossing, Bisaya ang accent niya. So excited to watch her. True. Diba? At ano po siya, bisdak po nga talagang kasi parang kaya magaling yan sumayaw, kumanta, antay natin yung mga talent na ipapakita niya. Sabi naman po ni Urane, nagtataka nga ako sa parents na sina Carmina at Sorin kung bakit nila pinayagan ng kambal nila na sumali sa programang questionable ang reputasyon. Dahil ba sa talent fee? Hindi ko support ang tape Bulaga at hindi ko rin favorite ang kambal, pero hindi ko gusto na mababash ang mga batang ito. Kung sa bagay,
adults na rin naman sina Cassie at Mabi, pwede silang gumawa ng sarili nilang desisyon. Sayang, I know they just want to showcase their talent, have fun, and work, pero ang pinili nilang salihan ay yung programang may bahid ng kontrobersya. True. Dapat 'di ba pinag-isipan nga yan ni Miss Carmina bago niya ipasok, 'di ba? Kasi alam naman natin na pati tuloy yung mga anak niya kasama po sa mga nababash kahit dapat hindi. 'Di ba? Dapat hindi yan tungkol sa pera-pera lang. Bakit naman po yung ilang artista ng GMA hindi naman mapilit ng GMA na mag-guest or mag-host dyan? Dahil po siguro gusto rin ng kambal na magkaroon sila ng parang makikita sila sa television kasi hindi naman sila laging kinukuha. Wala naman talaga silang project sa GMA kaya kinagat na rin nila, parang exposure na rin kasi sa kanila. Pero yun nga lang, katulad po ng sabi ni Miss Ukraine, sana nag-isip muna sina Carmina at Soren patungkol po sa bagay na yan. Dapat kumbaga is nag-test of the water muna sila para at least hindi po sila nababash ngayon. At the same time, mas marami pa pong susuporta sa kanila kung nasa tamang tao lang sila. So, yun po ang ilan sa mga opinion natin dyan. So, salamat po sa inyo mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page.